So ayan, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoise. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa nangyayari ngayon between Philippines and China. No? So this video is from Historiador. So meron itong pamagat na ito na maruming taktika ng China na King. Mga sundalo inutusan kaagad. Maghanda. Nako, ano na naman yung kalokohan na yan? Basta usaping China talaga, magigigil talaga tayo. But yun, bago natin simulan, Historiador, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo natin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito na maruming taktika ng China na King. Mga sundalo, inutusan kaagad, maghanda. So, like, comment, share, subscribe. Start. Ulit. Grabe si Jinping. Gumagano, no? Eto na, painit ng painit. Naku, maruming taktika ng China para sakupin ang Pilipinas, pistado. Kaya pala patuloy ang pambubuli ng mga ito sa ating mga kasundaluhan lalo na sa West Philippine Sea. Bakit? Ito ang isang pangyayari na naglantad at nagbuking sa layunin ng China na sakupin ang Pilipinas. Sa dumaraming sigalot sa pagitan ng dalawang bansa, ang hindi matitinag na liderato ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang buong bansa ay hindi papayag na magtagumpay ang ganito. Agree ako doon, ang hindi matitinag na liderato ni President Bongbong Marcos. Totoo yun, yan yung pinapakita ng presidente natin ngayon. Unlike nung past, di ba, na wala, takot tayo, girahin tayo ng China, hindi natin kaya. Something like that, pero nakipag-gentleman's agreement, di ba? So, tuloy. Itong mapanlin lang na plano. Ano nga ba ito? Ano yan? At ating alamin. Maging alerto sa anumang oras mula ngayon. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Marcos habang ipinunto niya na mas tumitindi ang mga panlabas na banta. Nanindigan si Marcos na lalaban ang Pilipinas at gagawin ang nararapat na aksyon kung sakali man talaga na mapikon na sa atin ang China at magawa nga tayo nitong atakihin. Sa isang talumpati, ang taas din kasi ng sungay ni Simin. Matapang na pinaghahanda ng Pangulo ang mga kasundaluhan, maging ang mga opisyal sa mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Ito ay dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Hindi na rin kasi talaga mapigilan ang agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Tama. Na nagresulta pa sa pagkasugat ng ating mga Coast Guard matapos bombahin ng water cannon. Hindi pa riyan Parang recap sa mga nangyayari dyan sa WPS. Tapos doon sa dulo yung samkentak. nagtatapos dahil mas naging madalas na rin ang reclamation at mga pagnanakaw ng China ng mga isla na sakop ng ating EEZ. Isama mo pa riyan ang mga militia vessels at mga warships na parang kabute na bigla na lamang sumusulpot at nantataboy pa ng ating mga mangingisda. Dahil dito, naka-high alert na ang ating armed forces sa anumang dako ng bansa. Idiniin nito ni Joshua Espeña, isang defense analyst. Para sa mga hindi nakakaalam, si Espeña ang Ang bata niya pa as a defense analyst Vice President ng think tank International Development and Security Cooperation. Sinabi niya sa isang panayam sa Inquirer.net na ang mga plano o taktika ay may sinusunod na playbook. Mula Grabe. ika-4 ng Hunyo hanggang ika-10, halos 146 Chinese vessels ang nakita sa West Philippine Sea. Lahat ito mga militia vessels. Ito ay mula sa datos ng Philippine Navy. Gayunpaman, naniniwala rin ang mga eksperto na ang taktika ng China ay maaaring magmula sa ating loob ng bansa. Di ba? Yun talaga yung pinaka-taktika ng China. Actually, ramdam na natin yan. Kung makikita nyo yung issue sa Pogo, kasi yung iba, winawala nila yung Pogo eh. Ang gusto nila, wag pagtuunan yung Pogo, dapat balik sa WPS. Di na iniisip na yung mga Pogo dito, may connection sa Chinese. Meron silang mga ginagawa ditong mga hacking. Diba? Hinahack yung national security natin. Diba? Merong mga natatagpuan dito mga Chinese na yung Chinese student dumadami. Yung sa Pogo, parang nai-importan nila ng Chinese doon. Yung sa Cavite Pogo Hub, Malaportre, sobrang hirap ng pasukin.
sa yung may nakita pang uniform ng Chinese. 'Di ba? Sobrang dami na ng ano men eh. Like actually nung una pa nga parang napaisip na ako ba na grabe pala yung mangyayari if ever na halimbawa magkaroon na tayo ng gulo between China kasi well nandyan pa sila sa labas like for example gulo na anuhin natin sila ngayon, parang sasalubungin natin sila. Pero wala tayong kamalay-malay, dito mismo sa loob ng Pilipinas, wala na. May magsisimula na rin. Biruin nyo, Chinese soldier dito nakapasok na. 'Di ba? Tapos sobrang dami ng mga pinapalusot na mga Chinese or nakapasok na mga Chinese dito. Do hindi natin kiniklaim na mga tawag dyan, mga sundalo nga talaga yan ng China, but mas mabuti na yung maging masuri tayo, di ba? Ang nakakalungkot kasi dito, wala pinagtatanggol pa ng mga kapwa Pilipino natin na kesyo ganyan daw, wag daw natin silang ganyanin na kesyo itaboy or i-judge agad. Hindi naman sila ginajudge Parang for safety lang naman yun di ba? For national security lang naman natin yun. Kung hindi sila guilty, bakit magagalit pa sila kung i-check sila, di ba? Yung kaso, ang lumalabas dito, pinagtatanggol pa ng mga kapwa Pilipino natin. Tapos yung iba, mga pro-China Pilipino natin dito, dumadami din. 'Di ba? Nagrarally tayo na policy yung Chinese Embassy. May nagrarally din na i-cut daw yung ugnayan natin sa US. If ever na i-cut natin yung ugnayan natin sa US, sino magtatanggol sa atin if ever na anuhin tayo ng China ngayon? Mas lalo tayo ng walang kalaban-laban. 'Di ba? Ang gugulo nyo Tuloy. Sa mga tinitignan na plano ay ang CCP o Chinese Communist Yan. Party. Nasasangkot ito sa kaso ni Mayor Alice Guo ng diba? Bambantarla. Nahaharap kasi ngayon ang mayor dahil sa pabago-bago nitong testamento sa tunay na pagkatao. Marami ang Nako! nagsasabi na isa itong pakawala ng China at isang espiya na naghahanap ng mahalagang impormasyon para gamitin at makakuha ng impluensya sa pagpasok ng mga Chinese army sa bansa. Oh, sino dito yung naniniwala na espiya nga ito? Si Mayor. Comment down below. Sa mga hindi naman, comment din kayo sa baba. Kasi from start pa lang sobrang dami na nagdududa na spy siya Maaring totoo ito dahil kamakailan lang maraming Pogo Hub ang ni-raid at nakitaan ng mga uniforme na Yan. mula sa mga sundalo ng China. At ano pa nga ba ang unang iisipin natin? Natural, pinapasok na tayo ng mga komunista. Isa itong mahalagang paksa para sa ating seguridad. Ito ang nakikitang plano ng mga eksperto na kanilang natuklasan. Ginagamit ang mga espiya para makapasok sa Pilipinas, habang sa labas naman ay nagnanakaw ng mga isla para Nako. i-divert ang ating atensyon sa tunay na plano ng China. Halaka. Yun. Actually, ngayon ko lang yun na-realize na may diversion na nangyayari. So, either na lang kung saan yung diversion, yung nandito ba sa loob yung diversion or nandun sa labas. Yung sa labas, yung sa WPS, di ba? Kasi if ever na, halimbawa, gusto nilang palakasin yung paniniktik nila dito sa loob, ngayon, gagawa sila ng mga gulo dun sa WPS para hindi natin mapukusan itong nasa loob kung ano man yung mga ginagawa nila. Kaso lang, malas nila kasi yung gobyerno natin, sinabay. 'Di ba? Yung WPS, tinutukan, yung mga Pogo naman, tinutukan din. Wala, minamali talaga nila yung Pilipinas, Malas nila ngayong administrasyon ng Marcos, Try. Layunin umano ng China na pagtibayin ang hybrid at unconventional war strategies upang matiyak ang presensya nito sa Pilipinas na binibigyan diin na magiging mas madali para sa China na sakupin ang Pilipinas kung ang puwersa nito Diba? ay nakapasok na sa ating bansa. Tama Makapili. nga naman. Mas madali talagang gumawa ng pagsakop kung naririto ka na mismo sa loob ng iyong kalabang bansa. Ang nakakalungkot pa, halimbawa ganyan, if ever na totoong spy si Morales ko, hawak niya yung isang, tawag siya, hawak niya yung politika. Yung politika, pwede din mag-control ng, or marami din siyang controls ba? Yun yung nakakatakot or nakakalungkot. Yung iba naman dito, napag-alaman na, tawag siya, binibili yung mga diploma. So ngayon, malay natin kung ano mga diploma yung mga binibili nila. Ngayon, doon sila pupesto sa mga mga high officials or mga matataas na rango. Yun yung nakakalungkot. Biruin nyo pati yung Coast Guard natin na pasukan ng Chinese spy, 36. Ang dami nun.
'Di ba? Nakakalungkot 'yan kung meron ng mga spy dito sa police or whatsoever, do hindi ko kini-claim na meron na, pero if ever lang na meron na ba or baka meron na, 'di ba? Nakakalungkot or baka hindi natin alam. Sobrang dami pa lang Mayor Alice Go dito sa sa Pilipinas nagkalat eh. Yung Bamban lang talaga yung napagpokosan, 'di ba? Tuloy, baka lang naman. Para kay Espenya, ang lawak ng presensya ng China sa Pilipinas ay malamang na isang indikasyon ng isang inside-out na taktika at Diba? gustong pilayan ang ating gobyerno. Kung sa ganon ay wala na itong magawa kung sakaling aatake na sila gamit ang dahas. Pero ang tanong, posible nga ba ito? Posible nga ba na masakop ang Pilipinas mula sa loob? Kung pagbabasehan ay ang mga pagdami ng pogo sa bansa, ay maaring masabi na rin na malaki ang chances na pwede ngang masakop ang Pilipinas mula sa loob. Dahil noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, I-deny na naman nila to. Duterte drops Boracay Casino ban opening door to for Macau's Galaxy. Diba? naglipa na ang mga ganitong hub sa bansa. Mula rin sa pag-aaral mula sa Lichiu Property Consultants, mayroong 144,605 na empleyado ng Pogo noong 2019. Ngunit habang binabawasan ito ng COVID-19, 2022 na data ang nagpahiwatig na mayroong 201 Chinese nationals at 111,000 Filipino ang nagtatrabaho sa Pogo. Gaya ng sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang Pogos ay nakakakuha ng 20 billion na kita ng gobyerno taon-taon. Ngunit para kay Gabaza, ang Pogos ay makikita bilang mga Trojan horse sa mga Diba? espesyal na economic Possible din yun, yung Trojan Horse kasi biruin nyo, yung Cavite Hub, Fortress, sobrang sobrang hirap niyang pasukin. Wala kung mananatili tayong tawag siyan, kumpiyansa lang. Good luck Philippines na lang talaga. zone at business district. Sa kabilang banda, nagbigay ng banta ang Chinese Coast Guard na magsisimula na silang magpatupad ng direktiba para i-detain ang mga dayuhang mamamayan na nanghihimasok sa karagatan ng West Philippine Sea na inaangkin ng China na bahagi ng domain nito. Nasabi ko na ito sa mga nakaraang kong video. Yes. Nakapagtataka talaga na sila pa ang manghuhuli sa mga dadaan sa West Philippine Sea na katunayan ay sa atin naman talaga. Tama. Ayon sa China, pinagtitibayan lamang nila ang tinatawag na Procedural Regulations on Administrative Law Enforcement of Coast Guard Agencies. Actually, itong China para silang girls, mga babae. Kahit na mali na sila, Joke lang. Tuloy. Noong ika-15 ng Mayo, sa araw ding iyon, isang fleet ng maliliit na bangka na may lulan ang mga Pilipinong voluntaryo ang naghatid ng pagkain at mga probisyon sa kanilang mga kababayan na nangingisda sa Bajo de Masinloc sa kanlurang Pilipinas. Ito ay sa kabila ng nakakaranas ng panliligalig mula sa Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Sa ngayon, ang Bajo de Masinloc ay nasa ilalim ng kontrol ng China. Meron itong 220 kilometro mula sa Luzon. Nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot. Sobrang nakakapanghinayang kung hindi talaga natin 'yan mababawi, men. Ang pinakamalapit na landmass at nasa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong 2016, pinasiyahan ng Arbitral Tribunal sa The Hague na iligal na kinuha ng China ang Bajo de Masinloc. Ang Beijing gayunpaman ay tumanggi na sumunod sa pasya at patuloy Diba? na naghihigpit sa mga galaw ng mga mangingisdang Pilipino na nakikipagsapalaran sa shoal. Kaya naman Kaya nga ito na lang Ito yung tingnan natin kung bakit pumapalag tayo. Hindi tayo pumapalag na parang nagiging sakim tayo na hamakin yung malaking bansang yan. Hindi ganun yun Tayo yung hinahamak, men. 'Di ba? Di pwede yung tayo na yung nasa tama, tayo pa yung takot, 'di ba? Sila na yung nasa mali, sila pa yung matatapang. 'Di ba? Yun lang naman Sa atin 'yan. ang malaking kalokohan ang plano ng China na ikulong ang mga dayuhang daraan sa karagatang iyon. Hindi na talaga Tapos ng mapigilan amats. ang harassment ng China sa Pilipinas. Isa rin ito sa nakikitang taktika ng China. Ang takutin ang Pilipinas dahil alam nito na hindi lalaban.
o walang kakayahan pa ang bansa kung ma-escalate nga ito sa digmaan. Ang Diba? Sobrang dami namang natatakot. Wala na silang pake sa kinabukasan. Pilipinas sa kabilang banda ay humahanap pa rin ng maayos na dialogo at dinadaan sa demokratikong solusyon ang sigalot sa West Philippine Sea. Unti-unting pinalakas ng China ang pananakot sa Ayungin Shoal sa pamamagitan ng paglalagay ng mga military-grade laser sa paglapit Grabe. sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, pagpapaputok ng mga water cannon sa mga supply at kanilang mga escort, at paggamit ng mga peligroso at mapanganib na close quarters. Actually, ito yung isa sa pinakamalungkot na senaryo dyan sa WPS. Yung isa sa Navy natin yung naputulan talaga ng daliri, men. Like, grabe yun. Grabe yun. Actually, yun yung isa sa parang mapapaano ka na lang ba na dapat na talagang tapusin yung issue dyan sa WPS, ano. Like, panindigan talaga. Hindi yung puro na lang tayo takbo, whatsoever. Puro na lang tayo padala sa takot. Na maniobra upang pilitin silang itigil ang kanilang misyon. Pinakita rin ang iba pang video ng mga sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard na hinahabol ang 3 bangka ng Philippine Coast Guard, nalulan ng mga Filipino marine scientists na sinusuri ang mga durog na coral sa 2 sandbar sa Sabina Shoal sa Spratlys din. May isang video rin sa isang Chinese inflatable speedboat na bumunggo sa isa sa mga bangka ng mga PCG. Talagang maawa ka sa Yan. sitwasyon ng mga corals sa shoal. Ito din corals, 'di ba? Sila na yung nangaagaw, sila pa yung binabalahura yung corals natin diyan. Like, payag ba kayo niyan? Dahil sira na ito at talagang winasak ng mga dredging ng China. Tapos ngayon, Dredging pa. sila pa ang may gana na humuli ng ating mga tauhan kapag dumaan ito sa Sabina Shoal. Naniniwala ang mga Ekis. political analysts na nang-iinis lamang ang China upang maging dahilan ng ating mga tauhan na unang magpaputok. Dahil kung sakali nga na mangyari ito, ay tiyak na sasabihin ng China na Pilipinas ang nauna at magagawa na nila ang kanilang ganti nang hindi nagmumukhang masama. 'Di ba? Sinabihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sandatahang lakas na maging handa sa mga panlabas na banta. Pinaigting ng Navy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ngunit malamang na hindi ito makakatanggap ng mga utos na makisali. Grabe, no? So, I think hanggang dito na lang muna. So, this video is from Historiador. So, supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Panoorin nyo yung mga videos niya. Solid means solid about ito sa mga, between Philippines and China, no? Para meron din kayong kaalaman or ideya kung ano na talaga yung mga nangyayari dyan sa WPS. Ano? Supportahan yan. Historiador. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Malinaw pa sa klaro, yung China, ano talaga yung taktika nila, men. Like, kung hindi talaga natin to actionan agad, wala na, good luck Philippines, tapos we're late, something like that, di ba? Isipin nyo na lang, mabuti na lang talaga at tawag dyan, hinandle ng sabay ng gobyerno natin, ano, yung issue sa Pogo at the same time yung sa West Philippine Sea. Kasi syempre, yun talaga yung dapat gawin. Hindi tayo papayag dapat na magpadala tayo sa diversion ng China na bawa ganyan. Para lumakas yung puwersa nila dito sa loob. Ngayon, mag-aano sila doon sa WPS. Ngayon, manggugulo sila doon. Parang iaanuhin tayo ba na, o dito nyo kami tutukan para hindi nyo mamalayan na nagpapalakas na kami dyan sa loob. So, malas lang nila. Hindi ganon kasi dito sa loob, wala na. May mga senador tayo na pinokosan talaga yung issue sa Pogo. Kasi, yung Pogo ay hindi siya basta-basta, related na siya sa, tawag dyan, yung mga Chinese personnel, pati yung sa, yung pagdami ng Chinese students dito sa Cagayan, inano din yon like, na, ano bang tawag dyan? Parang na-discuss din siya ba? Para naman yung mga Chinese na yan, medyo madala sila ba na, my goodness, na babasa nila yung plano natin or yung movement natin. Though hindi ko pa kiniklaim talaga na yun nga talaga yun. I mean, yung mga students ay part of Spire whatsoever. Ang sa atin lang naman talaga dito is, maging
mapanigurado ba yung term? Though, maging ano tayo ba, maging mausisa para sa safety ng ating bansa. So, yeah, yung taktika na yan ay sana nga tawag dyan, if ever na tumagal pa to, yung issue natin sa China, sana nga yung next na president na hahawak sa atin ay same ng stand ngayon kay PBBM, ano. Kasi baka mapunta na naman sa kabila kasi yung yung president or yung commander-in-chief natin, wala na. Good luck Philippines na naman ulit, di ba? So, sana, yun, PBBM, sobrang good job ng plano mo kahit na hinuhusgahan ka ng ibang or half of the Filipino ba? Or ibang other side of Filipino dahil nga sa parang nag-uudyok ka daw ng gera or gusto mo daw ng gera. Wala yun. Hindi nila makita yung siguro nadala sila sa takot. Hindi nila makita yung mo na for, tawag siyan, for sovereignty lang talaga para sa Pilipinas. Yung atin ay atin, di ba? So, yun, again, Historiador Filipino. Kayo, anong masasabi nyo dito guys? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Historiador Filipino, Filipino AC. So, Filipino AC is out. Like, comment, share, subscribe. Filipino AC is out.